Mga suki, magandang araw po sa inyong lahat. Marinalda po si Nogabos. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast. At ang pag-uusapan po natin ay ang mga updates sa presyo at mga bagong produkto na dumating mula noon hanggang ngayon. Tara, simulan ta. Okay. Ngayon po, ang unahin po natin ay yung mga bagong dumating na produkto. Ang dumating po nating produkto ay ang una yung Bear Brand na 400 grams, yung Cerelac na wet banana na 120 grams, Milo Twin, Creamy White, Bear Brand na adult 300 grams, saka yung Bona na 6 to 12 na 350 grams, Bear Brand na 33 grams yung swak. Meron siyang, yung swak, meron niyang naka 10 plus 1. At yung Bear Brand naman na 300 grams, bali twin, dalawa siyang, naka-bundle po siya, less 30 pesos. Yan po ang natin. At isa pa, yung sa shampoo naman, ang dumating po natin ay yung Sunsilk na pink. Meron po tayo niyang dumating, at ang yung Sore Popcorn para sa maglalaba ngayong weekend. Meron tayo niyang dumating. Okay. Punta na tayo sa update ng price. Okay. Yung Bear Brand na Junior na 400 grams, ang binta po natin dito sa tindahan ay 197. At ito namang Bear Brand na adult, ang binta po natin dito ay 140. At ito naman na Bear Brand na swak na naka 10 plus 1, ang binta po natin dito ay 111 po ang isang po, yung naka 10 plus 111 po siya. Kasi ang niya po, parang naka-price siya po sa 10 pieces, tapos libre po yung isa. At ito namang isa naman, yung pinaka-last, yung naka-bundle na Bear Brand na 300 grams. Ang binta po natin yan dito ay 194. Yan na po yung mga update natin sa presyo. At ngayon po, punta na po tayo sa ating kwentuhan. Bali dito po sa ating parte ng ating mini podcast, yung kwentuhan natin dito sa Sari-Sari Store. Okay, balikan po natin yung pinag-usapan natin about doon sa percentage tax. Kasi yun ang parang gusto ko siyang balik-balikan. Kasi ganito po kasi ang sitwasyon natin yan. Hindi ko naman po sinasabi na masama yung ginawa ng ating gobyerno, yung pag-implement ng train law. Kasi para naman po yun sa mga project na gustong gawin ng ating gobyerno. Although kung titingnan po natin ang sitwasyon, para po tayong parang dumarating na po tayo doon sa punto na parang double taxation na eh. Hindi ko lang masigurado o kaya ano ba yan, may mali ba yung nagawa na yan, o may mali ba sa ganong ginawa ang ating gobyerno, o ano ba talaga? Parang hindi ko siya ma-explain. Kasi doon sa natin, yung sa percentage tax, kinukuha po yung binabayaran po natin sa gobyerno doon po sa gross sales. Meaning to say, kung bumili ka ng, let's say, kung bumili ka doon, halimbawa, ako Sari-Sari Store Owner, tapos bumili ako doon sa sentro, sa malaking grocery, sa sentro. Let's say, pumunta ako kay Cabral o kaya kay, alin ba doon, kay Master Square, o saan pang supermarket dyan sa sentro. Pag bumili ako doon sa kanila, siyempre, magkaka-incur ako ng expenses, di ba? Halimbawa, yung dala kong pera ay 5,000. O, parang maliit naman nata. Lakihan natin. Para naman medyo galante ng kaunti. Okay, lakihan natin. Sabihin natin ang dala kong pang grocery doon na paninda, ang dala kong pera ay, let's say, meron akong 30,000. Parang pangkarga lang sa tricycle.
Yung 30,000 na yon, siyempre, pag ako pupunta doon sa sentro, ang unang kumain ko na expense ay yung pamasahe. Siyempre, back and forth yan. At kapag sasakay ka naman ng tricycle, ang pamasahe mo niyan sa tricycle, pag babalik ka na, hindi naman yan papayag na hindi mo sila arkilahin. Kasi parang yung isang karga ng tricycle ang babayaran mo. Ibig sabihin yan, instead na 15 pesos lang yung pamasahe mo, pag pabalik ka na po, ang babayaran mo na po yung buong isang biyahe ng tricycle. O, let's say, mabuti na lang kung pumayag yan na yung kargada lang ng pasahero. Hindi naman siguro yan papayag. Sigurado ako niyan, special price yan. Let's say, mga babayaran mo yan, mga 100 pesos to 150. O, doon ang add-in. Yun ang makaka-add-in doon sa 30,000 mo. Ngayon, syempre naman, pag pumunta ka doon, malamang na ang maubos mong oras ay kalahating araw. O sa pagbibili ng mga paninda mo. Yung kalahating araw mo doon, siyempre lalagyan mo rin siya ng cost. Siyempre mag-i-snack ka pag nagutom ka doon. Magkano naman kaya ang snackan doon sa sentro? Let's say, titipid na tayo. Ang pinakamatipid mo doon na, let's say, kumain ka na lang ng, ano bang kakanin niya sa mga gilid-gilid? O sige, nag-snack ka na lang worth na, let's say, gawin natin 100. Ngayon, pag plinorate natin yun sa bawat produkto na binili natin sa araw na yon, siyempre mag-add in yun sa presyo. Ngayon, kung magma-mark up naman tayo, let's say, ilan ba ang gusto mong kitain? Kung meron kang 30,000 na hawak, ilan ba ang sa tingin mo ang dapat mong i-mark up doon sa 30,000? Hindi na nga pala siya 30,000 kasi meron ng expense, di ba? Di ba gigi siyang 30,165 plus yung pagkain ba yun? Plus 100, 30,265 pesos na ang nagastos mo. Bali ang worth ng napamili mo yun lahat kasi kasama na yung pamasahe at yung snack. Kasi for the sake of the argument na meron, di ba, kanina, magagamit na tayong calculator para mabilis. Yung 30,000, gumastos tayo ng 15 pesos pamasahe papunta ng sentro. At yung pabalik naman, magastos tayo ng 150 pesos kasi aarkilahin mo na yung isang biyahin, yung tricycle. Sunod, siyempre kailangan mo din mag-snack doon sa sentro. Gawin na natin 100. Di bali, ang nagkasus mo lahat sa pagpamalingki mo ay ilan naman kaya ang prospect mong dapat kitain? Okay. Kung sa bawat 1,000, gusto kong kumita ng 15 pesos or 20 pesos. Di gagawin ko yung 30,000 divide by 1,000. Di ano yun? Ilan ba? 30. 30. Di 30 times 15. Puro 50 lang po. At ganyan mo kaya, kung mabibenta mo lahat yung isang araw, ito ang pwede mong, potential mong kitain, di ba? Sana. Ngayon, di ba, ang taxation natin, ang binabasehan yung gross. Yung City Hall din, ang ginabasehan niya rin ay gross. Yun ang binabasehan niya eh. Kaya kung bumayad kayo sa BIR ng, let's say, kung itong dineclare mo, dineclare. Assuming, isipin natin ito. Ilang araw mo kaya ito bibinta? Pwedeng mabinta. Kung isang sari-sari store ka, let's say, nabinta mo to ng, let's say, nabinta mo to ng, 2 araw. Okay, divide by 2. 15,132. 0.50 ang bawat araw. Tapos, balikan natin ulit yung sinabi ko nung unang nauna nating mini podcast. Gawin natin siyang yung Monday to Friday na lang times 20 days.
Times 20 days. Ayan. Di ang isang buwan niya, nakapagbinta ka ng 302,650 pesos. Okay. Yung 302,650 pesos na yon, ha? I-multiply natin to ng by 12. 12 months. 12 months. Oh, alam mo ba kung ilan ang nabinta mo isang taon? Ha? 3.6 million at 3,631,800 pesos. Isang taon yon. Ginawa ko kasi, dinivide ko sa, tas multiply by 30 times, I multiply again by 12 months. 3.6. Ngayon, kung ang babasehan natin ay yung sa 3% yung sa 3%, ang 3% nito times 3%. Alam niyo ba kung magkano ang 3% ng 3.6? 108,954,000. Oh. Imagine na yung babayaran niyo sa kung ang rate din ng lungsod, base rin dun din sa gross. O, times 2 mo to. Alam mo niyo ba kung magkano ang babayaran niyo sa lahat-lahat? Yung BIR nyo at yung sa city? Ano na? 217,908. Grabe, di ba? Oh. Pero, ang pera mo man lang na ginamit dyan ay yung 30,000. Di ba? Sabi ko, yung sa 30,000 lang yun. Tapos, ang babayaran mo sa isang taon, ay ito na. Ito ang babayaran mo is 217. Oh my God. Ulitin ko nga. Baka mali naman. Ulitin natin kasi for the sake of curiosity. Hindi ko naman sinasabing mali yung ginawa ng ating gobyerno. Pero for the sake of curiosity. Babaan na rin natin. Para naman masaya. Okay. Assuming na yung 30,000 mong pinamalingki ay pinang-grocery doon sa sentro. Nagawa mo siyang ibenta ng 2 araw. Okay, meaning to say, meron kang 15,000 a day. 15,000 a day times, sabi ko nga, 20 days na lang. Times 20 days. 300,000 pa rin. Kasi pag minultiply mo naman siya ng 12 months, 3.6 million yun. Yung 30,000. Yung pinamuhunan mo, yun ang nabinta mo sa buong isang taon. Di ba? Di ba pinag-ruling-ruling mo lang naman, di ba? Pero ang babayaran mo niya ng buwis, dahil nabasehan natin ay yung gross, 0.3%. Ano ba? Ba't mali? Mali na ba? Ba't yung calculator ko mali na? Times 3% sa gross. 108,000 talaga. 108,000. Akala ko 10,000. Alam niyo ba bang lumabas na resulta? Is 108,000. Pero ang ginawa nyo lang naman, yung 30,000 nyo lang naman ang pinag-ikot-ikot nyong pinangbili, tapos bininta, pinangbili mo nyo ulit ng produkto, at nagbinta kayo. Yung 30,000 lang. Alam nyo ba nang babayaran yung buwis? Kung kung talagang gawin lang na parang, ewan ko lang kung mayroong business na mag-survive nito. Kasi pa lang yun, asipan mo, yung 30,000 mong pinamuhunan, ang ginawa mo lang naman, nag-grocery ka. Tapos, pagkatapos mo yung grocery, bininta. Tapos, grocery ka ulit, binta mo ulit.
Parang ganun, paikot-ikot na, nag-revolve mo lang yung pera. Kaya lang, sinasabi ng ano natin, yung gross sales. Siyempre, nabinta mo na yan, kikintahin mo na yung buwis. Nabinta naman na ulit, kikintahin mo naman yung buwis. Pag naipon mo yung isang buwan, halos ang nabinta mo, lalabas yung amount na yun. Paano yung isang taon? Diba napakalaki, ano? Sobrang laki. 108,000 ang babayaran mong buwis. Tama ba ako o mali? O sige nga, kaya daw magkwenta, mag-compute. Assuming yung 30,000 yun, nag-grocery kayo, ulitin ko, para masaya. Meron kayong perang 30,000. Ngayon, ang ginawa nyo, pinang-grocery nyo doon sa malaking mga supermarket sa sentro. Tapos yung 30,000 na yon ay yung, di ba, bininta niya ulit. Kasi di ba, sari-sari store ka, gusto mo, para mag-revolve yung pera mo, ibibinta mo yung pinambili mo. Okay. Pagkatapos nun, siyempre, kukumpitin mo yung buwis. Kung nabinta mo yung amount na yun in 2 days, na malamang lampas yung 30,000. Kasi siyempre, mag-markup ka pa. Hindi ko na nga pininta yung markup. Kinumpute ko na lang yung pag-ikot-ikot ng pera for 20 days, not 30 days na. Pero napakalaki pa rin. Na-imagine niyo ba kung magkano na ang sa isang taon ang babayaran niyan? Kung strictly enforce ang ganitong yung ganitong taxation. Alam niyo ba kung sa gross din magbabase ang ating lungsod? Times 2 mo to, 216,000. Ewan ko ba? Parang suntok sa buwan na. Pero kung babasehan niyo talaga yung kasi binabasehan sabi doon, yung sales. Ang ina-assume ko doon, yung 30,000 na yung perang pinambili mo doon, na 30,000, na i-resale mo, na kapag resale ka nagawa mo siya sa 2 araw lang, yung 30,000. Assume na gano'n na nabinta mo. Naisip niyo ba kung magkano yung babayaran yung buwis? Yan, sa isang taon. Yung sa BIR nyo na lang, yung 30,000 ha? Yung 30,000 nyo, ang magiging buwis niyan, sana mali ako, 108,000. Mali ba ako o tama? Parang gusto ko kayang mabigyan ng sakit ng ulo ngayong araw na ito, ngayong weekend. Kasi gusto ko mag-isipan nyo. Kasi, di ba? Kasi pag nanegosyo ka, sabi nga niyan, gusto mo kumita. Kaya lang i-assume ko na kung lahat ng negosyante magde-declare ng totoo nilang nabibinta sa isang araw, malamang na maubos na yung mga negosyante niyan. Kasi yun na nga sa computation. Assuming na ganun ang nabinta mo isang araw. Tapos, ang gross, kukompute ka ng 3% sa gross. Napakalaki yun. Kasi kung napa-rolling mo siya, napa-revolve mo yung pera na yon in 2 days, meaning to say, ang babayaran mo rin yan, every time na nagre-revolve yung perang yung pinuhunan mo doon, yung 30,000 na sabi kong amount, na-revolve mo yon sa 2 araw, di ba kukompute ka ulit ng another 3%? 3%, 3%, 3%, 3%, and so on. Doon pa lang po yun sa ano pa lang natin yan, sa percentage tax. Kaya kung, ewan ko ba yung gumawa nitong batas ginawang batas na to? Ewan ko ba kung ano ba to? Pro-business ba to o pang-patay ng negosyo? Kaya nga ito ang iniisip ko. Kapag merong kawanin ng ating gobyerno na hanap na lang. Let's say, for curiosity nga, isipin na lang natin ha. Hindi ba ako
sasabi na ang nasa gobyerno natin ay mga mandurugas. What if kung merong sa isang empleyado ng ating gobyerno, kawani ng gobyerno, ay gusto ko maghanap ng pera eh. Pero gagamitin ko yung batas. Hanapan kita ng diferensya. Ang daming mga negosyante ang talaga sigurado akong aangal niyan. Kasi yung dito na lang sa isang gaya namin, mga maliit na negosyante, yung mga sari-sari store. Buti na lang at malambot ang ating gobyerno. At hindi naman yun hindi naman totally talaga na-enforce na ganong amount. Kasi kung gano'n ang i-enforce talaga ng gobyerno natin, kinocompute ko nga doon sa isang product na lang. Let's say, okay, yung Bear Brand na lang, yung gatas na lang, yung Bear Brand, pinaka-paborito ng masa. Kasi yung Bear Brand na yun, ang presyo nun, ang puhunan niyan, pumapatang ng 105. Ngayon, kung 105 ang puhunan, let's say, gusto ko siyang patungan ng 10 piso. Para naman kumita. Paano ko masisecure na meron akong 10 pesos? Ang gagawin ko niyan, para makuha ko yung bayarin natin sa lungsod, bayarin natin sa BIR natin, di i-add-in ko yun, i-pass on ko yung mga mga amount na yun. Alam niyo po ba kung anong resulta? Yung resulta sa yun na lang resulta doon sa Bear Brand sa computation. Yung Bear Brand na yun, teka muna. Tingnan natin yung kodigo. Yung kodigo natin. Yung kodigo. Oops. Okay. Alam niyo po ba kung ano ang magiging amount nun sa ilan ang magiging presyo ng Bear Brand na lang? Alam niyo po ba? From 105, kung gusto kong ma-secure ang 10 pesos na kita ko doon sa isang piraso, pag in-add-in ko po yung buhis, yung lahat ng taxes, ang Bear Brand na po, ang magiging presyo niya po, around 123 pesos. Kapag inisip po yung 123 pesos na isang pirasong 300 grams na Bear Brand, ewan ko, may bibili pa kaya niyan sa akin? O kayo? Bibili pa ba kayo sa akin? Hindi, Hindi. Sigurado yan. Yan ang sigurado ko. Hindi po kayo bibili ng ganong amount. Yung ganong presyo. Kasi, napakataas, di ba? Mabigat yun sa bulsa. Yung 115 nga, mabigat na. Yung 110 nga, nag-aaray pa rin. Yun pa kayang 123. Kaya po sa katunayan po, ang market po natin ngayon, ang mga presyo pong nakikita nyo ngayon sa ating palengke, ay halos po sigurado ako, hindi po siya ang totoong presyo. Kasi kung i-impose po strictly yung price, yung sa taxation natin, talagang biglang tataas po ang lahat ng price, lahat ng bilihin natin, tataas po yun. Kasi ang taxes po, ay pass on naman po yun. Kaya nga po parang yung taxation natin, napakabigat i-comply, napakahirap siyang i-implement in actual practice. Kasi pag ginawa mo talaga siya ng actual, yung actual mismo, magja-jack up ang price ng mga bilihin natin. Sino pang bibili sa atin? Wala na.
Mamamatay yung mga maliliit na negosyante. Hihina ang binta, hihina rin ang kita. Pag wala nang bumibili, ano mangyayari sa negosyo? Mamamatay. Sino matitira? Yung mga malaking mga negosyante, kasi sa kanila, siyempre malaking puhunan. At yung sa VAT, sa VAT, yung implementation naman dun sa VAT, pero pwede nila yung ma-offset. Bibili lang sila ng napakaraming stock. Break even na. Kaya dito sa taxation natin, buti nga hindi gano'y strictly nag-implement. Kaya lang, ang pinaka-worries ko lang naman po doon, what if kung mayroong empleyado ng ating gobyerno, nasabihin niyang, hindi naman tama yung dinideklara niyang binta. Mali ito. Kasi kung kukumpitan kayo niyan, magkano ito, magkano ilang piraso yung mga paninda niyo sa tindahan. Magkukinta yan. Talagang hindi tatali, hindi siya doon magpupul. Kasi pag sinabi mo naman ng tapat, sinabi ko nga sa iyo kanina, di ba? Yung example natin, yung sa 30,000. Sabi ko nabenta mo siya ng dalawang araw. Pag kinumpit mo siya sa isang buwan, nakapagbenta ka pa rin ng malaki, di ba? Inalis ko na nga yung mga butal. Yun na lang, inalis ko pa wala pa dong markup, Ang sinasabi ko pa lang po doon, yung nabenta mo lang yung pinamili mong 30,000, nabenta mo ulit siya sa 2 araw. Kung paano biglang nag-jack up yung mabayarin niyo. Kaya po, akin pong observation, parang hindi pa talaga siya akma sa ating sitwasyon, lalo pa sa mga maliit na mga negosyante. Kaya lang, sabi ko nga kanina, yung worry ko na baka mayroong mayroong mga empleyado ng ating gobyerno na mag-iikot at magkukompute na kung ilan ang nabibinta niyong isang araw at kung babantay kayo isang buwan para makita ang inyong binta, malamang na mag-skyrocket ang yung babayaran. Kasi yun na nga lang po sa yung 30,000 lang puhunan mong pinambili, na paroling mo siya ng sa bawat sa 2 araw na roll mo yung 30,000. Pag kinumpit mo po nun ang bayarin nyo sa isang taon, napakalaki na 108. At 3% ang kinukumpit natin, ha? Kasi every 2 days, kung kukumpit ka ulit ng 3%. Nakita niyo na ba yan? Yung 30,000 mo, ang bubuwisan mo isang taon, aabot siya ng 108,000. Kaya yun ang gusto kong maging palaisipan po sa inyong lahat. Para naman, siguro kung sumasakit ang ulo ko ngayon, sasakit din ang ulo niya, no? Kaya po talaga sa totoo lang, ang ganong ori ganong ori po ng taxation, parang hindi ata yung para sa parang hindi pang pagtulong sa mga maliliit na negosyante. Ang tingin ko po niyan, para pong ang mga maliliit na negosyante, kasi wala naman tayong malaking kapital, o kaya wala naman tayong pangbayad sa mga CPA, sa mga accountant na maghahawak ng ating mga libro. Malamang na palagi tayong mahanapan nila ng butas. Tayo po mga sa restore owner, malamang po na palagi tayong mahanapan ng butas. Palagi po tayong nasa bingit. Di ba? Kahit
Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa ng mga empleyado. What if, kung merong mga empleyadong ganon, o siyempre, ikaw naman, ayaw mo naman ng sakit ng ulo, na gagawin nyo? Tanong ko nga sa inyo, di ba mag-negotiate ka? Makikiusap ka? O, ganun po. Di tayo mga maliit na negosyante, gusto lang naman natin pong mabuhay. Gusto lang po naman natin na mabuhay ng patas. Gusto rin naman nating tumulong sa ating gobyerno. Pero yung ganong uri ng taxation, parang pakabrutal naman masyado. What if kung ang ating lungsod o kaya ang ating gobyerno, meron na lang fixed rate sa taxation? O, halimbawa, dito sa atin sa Naga, yung commercial district, o ganito ang rate dito. Kasi ang mamahal naman dyan ang arkila. Isang pwesto pa nga dyan sa sentro, ang arkila niyan nag-aabot, mayroong pang rental dyan na maabot ng 80,000 ang renta sa pwesto. Oh, kita nyo? Afford nila. Ibig sabihin, malaki ang kanilang kita doon. Ito mga negosyong, mga sari-sari store na andyan lang sa mga ang tawag dyan, kahit saan kanto ka nakakita, pero mayroong mga sari-sari store maliliit. Gusto lang naman talaga nilang mabuhay. Gusto lang naman nilang kumita ng kahit konti. Nang hindi sila namamalimos. Gusto rin naman naming tumulong sa ating gobyerno. Kaya lang, sa ganitong sitwasyon, parang palagi kaming nasa, alam niyo ba yung, nandun ka sa firing range, yung may binabaril na parang sa target shooting. Parang palaging tayo nandyan. Yun ang feeling ko. Kasi ako rin isa yung negosyante. Kahit lang sabihin ko, nag-compliance ako sa mga papeles natin, lahat. Pero kung kakalkalin natin lahat, yung palaging marami sa ating makukuhang butas. Lahat tayo may butas. Alam ko yun. Kahit nasa akin, alam ko. Madaming loopholes doon. Kaya sana, ang ating mga kawani ng ating gobyerno, sana maisip din ang ganung sitwasyon. Kasi, marami din naman ng mga sari-sari store owner na mayroong mga anak na nakapag-aral at nagtatrabaho din sa gobyerno. Alam naman ninyo kung ano ang sitwasyon ng mga sari-sari store owner. Alam naman ninyo yan. Kasi wala naman tayo ditong industriya ng iba eh. Kahit dito sa Naga, wala naman tayong factory na mag-work ka na lang doon. Kaya po nga naisip ko na mas maigi pa yung empleyado ka na lang. Lalo pa kung nasa gobyerno ka. Kasi yung sabi nilang binabayad nilang buwis, binabalik din naman sa kanila eh. Yung mayroon silang, yung pag month of May, may bonus. Pag November na naman, may bonus. 2 beses nag-bonus sa isang taon. Ang dami pa nilang benefits. O tayo mga sari-sari store owner, ano bang benefits natin sa binabayad nating buwis? Kayo, matanong ko, ano ba ang benefits na nakukuha nyo sa binabayad yung buwis? Gumanda ba ang buhay nyo? Nung wala ba kayong pera, meron bang gobyernong umalalay sa inyo? Yan ang gusto ko pong itanong. Okay, mga kasari-sari, kabuhay sari-sari store. Siguro po yun ang gusto kong iwan sa inyong palaisipan. At sana po, ang aking pong mga sinabi po kanina, ayon pawang pong personal ko lang pong opinion. At yun din base sa aking analisasyon.
Maaari pong ito ay magkaiba sa iba't ibang sitwasyon, magkaiba sa iba't ibang mga negosyante. Pero po, alam ko po sa inyo na kahit po kayo, alam nyo rin kung ano ang sitwasyon nating mga sari-sari store owner. Okay, diyan na po magtatapos ang ating mini podcast na pang-10. Bago pala ako magtatapos, salamat nga pala dun sa ating mga suki dyan sa Bilmar, sa Metro Homes, sa Villa Karangahan, dyan po sa Clupa, sa part po ng San Felipe, sa Libuton po. At doon din po sa may terminal na northbound, meron tayo dyan na clients. Dyan din po sa Haring Kanaman, na nakakarating din po dito sa amin. Kasi dito kasi sa amin, yung palengke, meron po dyan talipaw pa. Pinupuntahan na po sila ng mga, dinadayo na po sila ng mga tao, ng mga mamili. Kaya dyan na po sila bumibili. At nakakarating din naman sa akin dito sa aming tindahan, sa aming sari-sari store. Sana po kung nagustuhan niyo po ang aking mini podcast ngayong gabi, sana po mag-iwan naman kayong comment doon sa baba. Para naman po, pwede po natin siyang talakayin next time. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. At kung mahal naman po, i-follow niyo po ako sa aking Facebook account. Okay po, sige, kita-kits po ulit. Bye-bye. See you.